Bawi lang, bawi. Oo, may nakakamiss. Di ka niya miss. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kahit maulan, nandito kayo. Come on, nagtagumpay na kayo. Ayan, praise God sa mga hindi naligo, pumalakpak. Ayan, praise the Lord. So, papuri po sa Panginoon. Iningatan niya tayong lahat and praying sa mga papunta pa lang. Tara, ingatan po kayo ng Panginoon. Nakita ninyo yung announcement? Isa lang yung announcement natin. Tungkol saan? Sinong kasama na sa campus sumpukan? Taas ng kamay. Sige, yung mga hindi pa, no condemnation, taas ng kamay sa mga kasali na. Sige, taas lang. Sa lahat ng, siyempre, sa mga nag-aaral lang to, no? Sige, taas yung. Marami-rami na, praise the Lord. Sige, baba na. Sino yung hindi pa kasali sa campus sumpukan? Taas ng kamay. Sige, taas lang. It's okay. Wala pong condemnation. Invitation lang to. Anong school ka, kapatid? RCC. Forerunners ng RCC. Anong school ka? City High? High school? Senior high? Ano? High school. Junior high. AES, Angeles Elementary School, no? Sige. Sino ba? Sige, pataas lang ng kamay. Check lang natin. ACNHS, Junior High. Senior High, meron tayo Senior High dyan. Ayun, no? Si Sean. Ayun palagi, Sean. Ayun, ito siya. Siya yung may hawak dyan. Si Systems, marami tayo sa Systems. Si Kuya JM Bernal. Kuya JM, andyan na ba? Ayun, nandun sa likod, yung mukhang pulis. Ayan. So, lapitan mo yan mamaya. Saan ba? Sige. Dapat maging intentional tayo ngayon. Anong school? Sige, ikaw. Trade. Meron tayo sa trade. Meron kang trade. Ezekiel. Tsak mo dyan. Same lang din. You know. CCST. Meron tayo dyan, CCST. Pwede picturean nyo na lang. Para nahilo na ako. Ang sinasabi ko lang, mag-join po tayo sa Campus Sumpukan. And sa mga forerunners na nandito, please encourage your CUs na mag-join ng Campus Sumpukan dahil nga hindi na po maganda yung nababalita ngayon, but we will turn that around. YDC, are you there? Babaguhin natin yung narrative ng mga nangyayari sa school ngayon. Kasi kung nabalitaan nyo, meron na naman bago. Meron pong bagong school shooting sa Thailand naman. Meron pong 14 years old na binaril niya yung lolo niya, yung lola niya. Then pumunta po siyang school. And then ang ginawa niya, namaril siya. Meron 5 namatay na mga kabataan din, na mga students. But dito, sa nasasakupan natin, we will change the narrative. Ano pong ibig sabihin? Lahat tayo gagalaw na ngayon. Kung wala pa sa RCC, baka kayong gagamitin ng Lord sa RCC. Kung wala pa sa AES, please. Wala pong bata-bata na pwedeng gamitin ng Panginoon. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? They need Jesus now more than ever. So kung wala pa sa schools ninyo and you are desiring na magkaroon ng campus sumpukan, please reach out to your forerunners. Kausapan nyo kami para po maayos po natin yung mga schedules natin dyan, para po ma-set natin at makapag-start tayo ng campus sumpukan. Kuha ba? Napicture na? Magjo-join na? Praise the Lord. So, tuloy-tuloy po tayo sa part 2 ng ating God is Faithful series. At last week, napag-usapan natin that He is faithful to provide. Sino dito yung naniniwalang nag-provide na yung Panginoon? Sinong pinanghawakan that He is our Jehovah Jireh? Hallelujah. Ngayon pong pag-uusapan natin, God is faithful to heal. Pakisabi, to heal. Baka meron pong magsabi sa inyo, Kuya, baka di ko naman kailangan niya kasi wala naman ako sakit. Alright? Di ko naman sinasabi kailanganin ninyo dahil magkakasakit kayo. Pero baka meron kayong may sakit sa family ninyo. Baka merong may sakit sa mga kaibigan ninyo. At least magagamit po natin to. We will know how to fight. We will know how to deal with sickness po. Alright? Ang sabi ng Exodus 15:26, He said, if you listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the disease I sent to the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So check po natin ang sinasabi dyan. This is an old covenant.
Okay, kapag sinabing Old Covenant, ito po yung Covenant of Law. So, kailangan bago ka mag-heal, kailangan sundan mo to, kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan. Yan po yung nakasulat dyan. Pero pinapakita lang po nito, for I am the Lord, ang Panginoon po, yung nagpapagaling. And para po ma-clear lang sa atin, because right now, na kanina na-discuss din po namin sa depto, we are living in the New Covenant. Pakisabi po, New Covenant. Kapag sinabing New Covenant, we are living in the Covenant of Grace already. So wala na tayo dun sa Covenant of Law. Ano pong ibig sabihin niyan? Dati, bago mapatawaran yung kasalanan mo, anong kailangan mong gawin? Kailangan mag-offer ka ng animals. Kailangan kung gaano kalaki yung kasalanan na nagawa mo, kailangan i-offer mo yon. Kung hindi mo ma-offer yon, you are considered sinner pa. Pero ngayon, righteous na tayo. Napatawaran na tayo. By how? Meron ka bang in-offer? Wala naman eh. Why? Because Jesus offered Himself already. So yun yung New Covenant. Hindi na natin tinatawag na, hindi na ako naniniwalang mahirap ako ngayon. You know why? Because I am rich in Christ. Hindi ako naniniwalang mahina ako. You know why? Because I am strong in Christ. Are you getting my point? This is the New Covenant. Why? Meron tayong New Covenant because of what Jesus has done on the cross of Calvary. At kailangan po yung mindset natin dyan kasama. Kailangan nababago. Kaya nga, a couple of years ago, napag-aralan natin na nagkaroon ng breakthrough yung church natin sa sickness mentality, sa poverty mentality, na ngayon hindi na tayo yung consumer mentality, hindi na ikaw yung hingi lang ng hingi, ngayon namimigay ka na rin. Hindi lang ikaw yung tanggap ng tanggap, ngayon nagiging blessing ka na rin. Kasi nababago po tayo. Why? Because we are living in the New Covenant mindset. Dati tayong talunan, pero ngayon victorious tayo. Yan yung New Covenant. Kaya kailangan nabubuhay po tayo dyan. Oo, dati kang struggled sa pornography, sa sin, or kung kahit ano naman, pero hindi ka na sinner. Overcomer ka na. You are righteous in the sight of God dahil tinanggap mo na si Jesus. Are you there? Nakukuha po ba? So kailangan nabubuhay po tayo sa New Covenant mindset. Papuri po sa ating pong Panginoon. So sabi dito, Jehovah Rapha. Yung meaning po ng Jehovah Rapha, it is the Lord who heals you. Isipin nyo, last week, pinag-aralan po natin from the context of Genesis po, nung i-offer ni Abraham si Isaac. Ano po kasi napag-aralan natin Jehovah last week? Jehovah Jireh, the God who provides. At ngayon po, pinag-aaralan natin sa Jehovah Rapha, the Lord who heals you. Yung verse po na binasa natin, doon po unang lumabas yung katagang Jehovah Rapha, yung pong pangalang Jehovah Rapha ng ating pong Panginoon. Ang sabi dito, God does not just heal. Healing is who He is. Nasa Kanya yung kagalingan. Sa Kanya, Siya ang kagalingan. When sickness, brokenness, or pain, we go to Jehovah Rapha, the God who makes us whole in spirit, soul, and body. Bakit po natin kailangan, pag ba may sakit tayo, do we need to beg God? Kailangan bang magmakaawa ka sa Panginoon? Lord, please. Please. Lord, pagalingin mo ko. Okay lang? Pwede ba? So, ang sabi dito, you are not begging a stranger for healing, you are asking your healer. Alam nyo, isa sa mga pinakamasarap na kantang alam ko, kasi yun yung tinugtog ko nung nag-ano kami sa Bible school. Yung healer, sobrang powerful nun. Ano yung kanta? I believe you're my... Di kayo kumanta? Kakadating nyo lang din. Ang gandang declaration nun. Actually, alam ko yung umabit noon, meron din siyang problem physically, pero he sang to the Lord. Winorship niya yung Panginoon about who God is. Hindi po kung ano yung nararamdaman po niya. So, God is faithful to heal because healing was paid for by Jesus. So, bakit faithful pa rin ang Lord na mag-heal up until now? Kasi binayaran na niya ni Jesus 2,000 years ago. Pakisabi, it was paid for. Sige, tayo kayo. Tayo! Inaantok yung mga taba nyo sa katawan, ha? Sige, taktak ninyo. Itaktak mo. Lahat ng may kamay, itaas. Alright. Ganyan kaya ako mag-preach habang gumaganyan kayo. Tingnan ko lang kung di pa kayo sumagot. Check lang natin. Sige, taas nyo. Lahat na mga inaantok, pakataktak nyo yan. Sige. Alright. Sige, tingin kayo dito. Tingin kayo dito. Tingin kayo dito. Akala nyo mamasahihin nyo, no? Sige, masahihin nyo. Sige.
Aray ko, aray ko. O, yung kabila naman. Sige, kabila. Return the favor. Yan, ganti tayo. Alright, bawi tayo. Ang tanong, gising na ba? O sige, makakaupo na tayo. Praise the Lord. Palakpakan niyo ang Panginoon. Kapag hindi kayo nag-respond, ha? So, papuri sa Panginoon. Kaya may healing pa rin hanggang ngayon dahil po binayaran niya ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Number 1, Isaiah 53, 4-5. Ang sabi po dito, surely. Pakisabi po, surely. Anong ibig sabihin ng surely? Sigurado. Matik. Sigurado. He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. Next verse. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, ang sabi dyan, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Iniquities, the punishment that brought us peace. Yung pong dahilan kung bakit tayo kung bakit tayo at peace sa Panginoon, kung bakit maayos yung relasyon po natin sa Panginoon. It was because Jesus, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, Dep, ginawa po niya yung greatest exchange sa human history when He called His Father God so that our God can be called Father by us. Kaya po niya tinawag na Diyos ang kanyang Ama on His fourth word sa krus po ng Kalbaryo. Bakit? Para po tayo matawag po nating Ama ang Diyos na meron po siya. Nakukuha po ba natin? Ang sabi dyan, no? And by His wounds we are healed. Dahil po sa kanyang mga latay, sa natamo po niya sa krus ng Kalbaryo, tayo po yung nagkaroon ng kagalingan. So meron pong Greek word dito for pain and grief. Sinerge ko po yung Hebrew word rather. Yung kanyang pronunciation, ang sabi niya, koli. Pakisabi, koli. Yan po yung Hebrew word for pain and grief. Ano pong meaning niyan? Illness, ayan, sickness, affliction, wound, injury, disease, or pain. Yung isa naman, malady, a disease, illness, or a deep-seated problem. Anxiety, calamity, disease, grief, or sickness. Yung isa naman, yung makob or makoba. Pakisabi, makoba. Ayan. Medyo humihibro-hibro tayo ngayon. Ano pong meaning ng Hebrew niyan? Suffering and sorrow. So meaning po niyan, pain, grief, sorrow, or suffering. Yung pong next, tignan nyo to. Anguish. Ano po yung meaning niyan? Extreme mental or physical pain. Deep agony and severe distress or figuratively affliction. Ano pong pinapakita po nito? Kasi tayo pong mga tao, no? Tayo po'y may sakit. Okay? Both spirit, soul, and body. Nagkaroon po tayo ng problema dyan. At hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan without Jesus dying on that cross. Nakukuha po ba natin? Ngayon, gusto ko lang pong isama kasi ang sinasabi po nila, yung mental illness, sakit siya. Ayan, sakit naman siya eh. But it is as well a spiritual attack from the enemy. Are you there? Kaya bakit po namin kayo pinipilit na mag-join ng campus? Bakit po namin ginagawa yung mga dapat namin gawin to reach out to our campuses? Because naniniwala kami hindi kailangan ng maraming guard. Naniniwala kami hindi kailangan ng maraming mga magbabantay sa mga bata. Hindi kailangan tanggalin yung kahit anuman. Pero kailangan nilang ma-add sa buhay nila si Jesus. Kasi ang kailangan ng campus ngayon, hindi yung matinding security. Ang kailangan ng campus si Jesus. Yung mga nagpakamatay sa school, they don't need someone else. Kung meron silang Jesus, hindi nila gagawin yon. That's why we are enforcing it today. Kaya po, ina-announce po natin, and we want you to be part of this movement to make Jesus known in our campuses. You know why? Kasi kahit anong engrande ng school na meron ka, kahit anong private pa niyan, kahit sino pang pinakasikat dyan, kung wala si Jesus dyan, delikado pa rin yung school na yan. At marami pong nagsasuffer mentally sa mga kabataan ngayon. Mamaya, sasabihin ko to ng tapatan. Okay? That yung depression, hindi dapat siya para sa atin. Na dapat wala talagang Kristiyanong nadidepress. Pastor, masyado ka namang spiritual. Ano ba dapat? So, hahayaan na lang natin yung sakit sa buhay natin. Check natin to, no? In my case, hindi ko na kayo babanggitin.
in my case. I'm praying for healing. Kasi alam kong hindi will ng Panginoon na merong sakit sa katawan ko. Bakit? Kasi nga, He healed it already. Sinabi niya, by His wounds, I am already healed. So kapag meron po mga sickness, hindi po yan galing sa Diyos. At ayaw po yan ng Panginoon na meron po tayong sakit sa mga katawan natin. Bakit ka nagkasakit? May problema ako eh. Sa akin problema yun kasi possible, malaking possibility sa kinakain ko, wala akong disiplina, wala akong exercise. Alright? Possible, kaya merong sakit yung iba because of your sins na meron kang ginagawa. Depende, pero ang clear lang po na sinasabi ko, ayaw ng Panginoon na meron kang sakit. Do you believe in that? Kaya po pinag-aaralan natin that He's faithful to heal eh. Para ngayon mapamuhay po natin na dapat hindi tayo nagkakasakit ng ganyan. Kasama po dyan yung depression. Pastor, sigurado ka? Kasama po dyan yung anxiety. Huwag niyong tatanggapin na magiging normal sa inyo yung sakit po na yan. Ako, hindi ko tinatanggap na normal sa akin yung sakit na to. Abnormal to sa akin. Kaya ayoko siya eh. Kaya pinapalayas ko eh. Kaya pinagpipray ko na pagalingin ako ng Panginoon eh. So, kung meron pong may sakit sa inyo, kung meron po kayong nilalabanan, mentally, emotionally, you need to fight it. Kailangan po nyo labanan. Huwag nyo pong tanggapin sa buhay po ninyo. Or baka meron mga curses or traumas na naranasan kayo, please, huwag nyo pong tatanggapin sa buhay ninyo. That was paid for by Jesus on the cross of Calvary already. Okay, bakit ko po hinahabaan dito? Kasi kailangan natin makita na ayaw ni Jesus ng depression. Na ayaw ni, kuya, bakit sa Bible merong na-depress? Sino? Si Elijah. Ang dami pong ganyan eh. Talagang ninonormalize kasi pinagtatanggol pa yung sakit, pinagtatanggol pa yung spirito na to. Yes, naniniwala po ako nangyari sa kanya yun. But alam nyo kung ano yung difference natin? We have the full revelation of God's Word. Sila wala pa si Jesus ng time ni Elijah. Wala siyang alam na pwede niyang lapitan. Kaya siya tumakbo eh. Tayo, we have Jesus already. We have this Bible already. But the question is, are we even reading it? Binubuksan po ba natin? Alam nyo, if you are filling yourself with the Word of God, mawawalan po ng puwang yung anxiety sa kaisipan ninyo. If you are filling yourself with the Word of God, mawawala po ng puwang yung depression sa buhay po ninyo. Masyado ka naman spiritual. Magiging karnal ako para sa inyo? Nar. Mas maganda nang ituro ko po sa inyo yung katotohanan ng salita ng Panginoon kaysa mabuhay kayo na tinatanggap nyo na lang kung ano yung binibigay ng mundo sa inyo. This is the time that we need to stand up. Pakisabi sa katabi mo, tumayo ka na. Huwag ngayon. Sa pananampalataya mo. Hallelujah. Ang sabi po dito, some people interpret yung pong verse na binasa po natin yung Isaiah kanina na spiritual lang daw yung healing. Okay? Yung binasa po natin verse that by His wounds we are healed. Ang sabi po dyan, some people interpret this verse from Isaiah that healing is only spiritual. But let God be true and every man a liar. Ang sabi po ng Romans 3:4. Ang sabi po dito, we don't need human geniuses to give us the right interpretation. Ang kailangan po natin, yung banal na spirito, every time we are reading the Word of God. Kasi po, bakit? Kunyari ngayon, ang gulo na ng social media ngayon, anong laban? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, trending eh. Dami nag-aaway eh. Aro, oneness kami. Aro, Trinity kami. Basta yung salvation kay Jesus. Nagkakagulo-gulo, nag-aata-atake ngayon, hindi naman physical, I mean personal na. Nagiging personal na. Daming nagsasabing ganito, si ganito, ganyan, si ganyan. Church, magbasa na lang tayo ng Bible. Hingin po natin yung interpretation kay Lord sa Holy Spirit po para po mas maintindihan po natin. Alright, di ko na-explain nyo kasi baka makipag-away din kayo sa akin. Matthew 8:16-17. When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So, ito pong Matthew 8:16-17 sa lahat, pati po sa mga nasa online na nakikinig, pakinggan nyo to. Marami na po akong narinig na ganito na spiritual lang daw yung Isaiah 53. Ito po yung katugunan. This is the prophetic answer po ng Panginoon. This is the answer, this is the prophecy fulfilled sa New Testament na hindi lang po pang spiritual yung binigay po ng Panginoon sa Isaiah 53. Are you there, YDC? Pero buong katawan po natin. Buong pagkatao po natin. Ang sabi dito, when evening came, many who were demon-possessed, spiritual, were brought to Him and drove out spirits with a word and healed all the
So merong kagalingan sa Panginoon. Nakukuha po ba natin? This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So spirit, soul, and body, nagkaroon po ng kagalingan dahil po kay Jesus. Are you there? Naniniwala po ba kayo nagkakasakit yung spiritual life natin? Yan po yung mga pagkakataon na nanlalamig ka. Ayan, nagkakasakit na po dyan. Okay, yan po yung mga pagkakataon na offended ka. Ayan, nagkakasakit na po dyan. Yan po yung mga panahon na nakapag-compromise ka tapos nahihiya kang bumalik. Ayan, nagkakasakit dyan yung spirito po natin. Kaya kailangan din natin ng healing spiritually kapag na-revive na po tayo. Are you there? Are you there? Next verse po. Ayan, konti lang to. 38 page lang to. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body. Sino po yan? Who himself bore our sins in his own body on that tree. Sino po? Si Jesus daw. He bore our sins sa kanyang katawan na napako sa krus, sa tree, that we have, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you, by his stripes you, aba, teka lang. Sinong marunong sa grammar dito? Taas ang kamay. Walang gustong umamin na si Ate Chasti na lang. Ate Chasti, bilang isang guro, anong pagkakaiba ng R at saka where? Spelling? Ayan. So yung R, present tense. Yung where, anong ibig sabihin ng past tense? Kaya nga kapag past, dapat iwan na eh. Pinapasok talaga eh. Past tense, tapos na. Ayun, nakukuha nyo ba to? Ang ibig sabihin ng pinag-aaralan po natin, 2,000 years ago, pinagaling ka na ng Panginoon. That 2,000 years ago, wala nang puwang yung anxiety, yung depression, yung physical na kasakitan mo. Binayad na po ng Panginoon. Wala na, tapos na. Ano, mag-communion na tayo? Yun na po kasi yun eh. It was paid for by Jesus. Kaya nga sabi po dito, forgiveness and healing were both finished at Calvary. One sacrifice, one blood, and one, it is done. Alam niyo po yung sinabi ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tetelestai, hindi po ito yung vlogger. Okay? Yung sinabi po ni Jesus na it is done, tapos na, that was more than 2,000 years ago. Kaya nga wala na po tayong kailangan i-worry. Eh kuya, meron pong sakit yung magulang ko ngayon. Kaya po ni Jesus yan. Kuya, meron akong pinagdadaan ng mental illness ngayon. Kaya po ni Jesus yan. Jesus is still greater than those things. Are you there? Ano pong part natin? Yung part po natin is to believe and to receive kung ano po yung binigay na ni Jesus sa atin. Pakisabi sa katabi mo, kailangan mong tanggapin at paniwalaan na binayaran na ni Jesus yan. Alam nyo, meron akong nabasa dito nung una, sabi ko, totoo ba yun? Pero in-explain din agad eh. Ang sabi dito, God is not trying to heal you because He already did. Are you there? Hindi tinatry ng Lord, check ko nga kung susunod to sa akin, susubukan ko nga kung mag-o-obey to sa akin, hindi. Kasi pinagaling na tayo agad ng Panginoon. Agad-agad, pinagaling na po tayo ng Panginoon 2,000 years ago. Ang sabi dito, the question is, will we receive by faith what the cross already provided? Meron po akong nabasa kanina habang nagre-review ako. Sabi niya, let us stop trying to earn what Jesus already paid for. Wag ka na magmakaawa na, Lord, kung will mo to, will niya yan. Yan po yung pag-uusapan nating susunod. Lord, kung gusto mo to, gusto niya yan. Lord, kung okay lang, okay yan. Kasi binayaran na po ni Jesus lahat yan. By His wounds, we were healed. Okay? Wala, gusto ko lang bigyan ng emphasis. Alam mo, ipapakita yun dyan eh. It is God's will that we be healed and walk in health. God is faithful to heal because healing is the will of God. Pakisabi po, it is the will of God. Ano pong ibig sabihin kapag will po ni Lord dyan? Kagustuhan po ng Panginoon, mapangyayari po yan. Dahil nga will ng Lord eh. Okay, dapat pong mapangyari po sa buhay natin. You know why? Because the best thing that can happen in our lives is the will of God. Yung pong plano po ng Panginoon sa akin, plano po ng Panginoon sa atin yung kagalingan eh.
Kaya kailangan ini-enjoy po natin yung buong benefit po nito eh. So ang sabi dito, God's will, salvation is God's will. That is why He gave Jesus to die on the cross for us. Healing is also His will. That is why we learned from that is what we learned from Isaiah. Pero ngayon, pag-aaralan po natin, kung talaga ba, nakasama po yung healing sa ginawa ni Jesus sa cross. Ready na ba kayo? Handa ka na ba? Yes. Ang sabi po ng Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith. Sabi po dyan, it is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works so that no one can boast. So pag-aaralan lang po natin, yung ibig sabihin po ng healed or ng saved, dito po sa part na to. Yung Greek word po niyan, tinuro na po sa atin to noon, tuturo lang ulit sa atin ngayon. Yung pong Greek word ng save is sozo. Pakisabi, sozo. Artehan mo ng kaunti, sozo. Hindi po yung sozo. Sozo, okay? Z, sozo. To save, that is to deliver, to protect, literally or figuratively, to heal, to preserve, to save, to do well, to be, make whole. Sige, patayin nyo muna yung mga red alert na yan. Alright? Ayan, sige, patayin nyo muna. Alam nyo, sa mga naka-Apple dyan, na-realize ko lang to. Alam nyo, nilubog na tayo, ngayon pa lang yung warning eh. Ang late ng warning ng Apple, baka naman pakibilisan ng konti yung sa amin kasi yung iba nag-alarm na, nakalikas na tayo, ina-alerto pa lang eh. Alright? So, praise God, He is able to save us. For it is by grace you have been delivered, you have been protected. Are you there? You have been healed. You have been made whole. Yung pong binasa po natin kanina, papuri po sa Panginoon dahil lang po sa Kanyang biyaya. Ang ibig po sabihin ng Panginoon, yung kaligtasan po natin, yung ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po para maging okay ka. Hindi lang po para maligtas ka, kundi para maging buo ka. For you to be made, alam niyo, pinakamasarap dyan yung dulo eh. To be make whole. Kasi bakit? Meron po sa atin, we are walking, pero you are broken inside. You have these battles that you thought that scarred you for life. Meron pong mga pain na hindi na deal. Meron pong mga sakit na hindi mo alam kung paano sila i-overcome. Pero praise God kasi ang gusto po ng Panginoon sa atin, He wants us to be made whole. Gusto po ng Panginoon yung wholeness po natin. Gusto niyang maging okay tayo kabuuan. Kapag po sinasabi kabuuan, spirit, soul, and body. Gusto po ng Panginoon, okay po tayo lahat dyan. So nakuha po ba natin yung meaning ng save? Ano kasi yung Greek word niya? Gusto ko yung isa niya, sozo. Okay? Sozo, yun po yung Greek word niya, for us to be delivered, protect, heal, and to be made whole. So ginawa na po ng Panginoon yan, balikan lang po natin yung Isaiah 53:4-5. Surely He took up our pain and bore our sufferings, yet considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Yung verse 5, check po natin. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. So, yung pong pinaka-last, gusto ko lang pong sabihin, kung bakit po kailangan tanggapin ni Jesus yung mga latay sa krus ng Kalbaryo. Actually, sa whipping post yan. Kung saan po siya di ko alam kung nakaposas, nakatinikala, nakatali, and then hinahagupit po siya. Okay? Pwede namang hindi eh. Pwede namang mamatay na lang siya sa krus eh. O kaya pwede namang patawarin niya na lang tayo sa mga kasalanan natin eh. Kaso kapag hindi po ginawa yon, kapag hindi po tinanggap yun ni Jesus, magkakaroon po ng salvation. Okay? Magkakaroon po ng forgiveness rather. Pero hindi magkakaroon ng healing. Are you there? Ngayon, pwede naman tinanggap na lang ni Jesus yung sakit eh. Pero wala pong forgiveness, wala pong pagdadanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Magkakaroon ng healing, pero hindi magkakaroon ng forgiveness. Kaya po ginawang pareho ng Panginoon. Kasi bakit? Gusto po ng Panginoon that we are saved, we are forgiven, and we are healed. Gusto po ng Panginoon, ligtas ka, maligtas ka niya. Gusto po ng Panginoon, maging righteous tayo. Gusto po ng Panginoon, maging healed din po tayo. Are you there? Nakakukuha po ba? Mahaba-haba itong konti. Ang sabi po dito, yung Hebrew word ng transgression. Ano po yan? Yung meaning ng transgression. Pakisabi, pesha.
Hindi ko alam kung tama yun, hinula ko lang. Pero feeling ko ganun kasi siya eh. Pesa or pesya. Ano pong meaning niyan? Rebellion, revolt, sin, transgression, disobedience, wrongs, or crime. Mas gusto ko siya Tagalog kasi bakit? Mas naiintindihan ko siya sa Tagalog eh. Paglabag, kasalanan, at pagkakasala. Eh kuya, anong difference ng dalawa? Ito nga, pinag-aaralan po natin sila. Yung iniquity naman, ang pong Hebrew word niya is avon. Avon. Avon yarn? Okay, avon. Or avon. Hindi ko alam kung paano po yung di ko na na-search kanina. Yung Hebrew word for iniquity, sin, wickedness, iniquity, wrongdoings, crimes, evil deeds, false responsibility for offenses, mischief, playful trouble, minor bad behavior. Habang dinidiscuss po sa amin to, naisip ko lang, ano ba yung mga minor bad behavior? Ito yung pasimpleng nagmumura ka. O kaya yung green jokes. Kasama pala dyan yun. Yung minor bad behavior, kasalanan pala sila. Hindi pala sila pang pakul. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka na magpakul. Ayan, huwag ka na magpakul kasi hindi naman na natin kailangan yan. Ang sabi po dyan, or petty harm, punishment of iniquity. Pero tingnan po natin sa Tagalog. Kasamaan, katampalasan. Pakisabi, tampalasan. Ang lalim, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan, pero malalim eh. Kawalang katarungan at kalapastanganan. So, ito po yung pinatawad po ng Panginoon, yung pong transgressions and iniquities po natin. Yung pong lahat ng kasamaan, rebellion at kalapastanganan po natin, pinatawad po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alright? Pinatawad po tayo ng Panginoon. Forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Kaya nga po pansinin natin every time that we pray. Ano pong binibigas natin? Sa pangalan ni? Palaging ganun. Why? Because we do believe that Jesus paid for it. At the same time, kasi ito po yung will niya para sa atin. Ito po yung gusto po niya para sa atin. Balikan natin, paborito kong verse din. Psalms 103:2-3. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, and exactly, meron pong forgiveness at merong healing sa ginawa po ni Kristo. Yan po yung gusto niya. Ang sabi po na nabasa ko kanina, sometimes the battle is not that God has stopped being good. Hindi po yun yung issue. Ang sabi niya, sometimes we have forgotten how good He is sa buhay po natin. That He who forgave before ng mga kasalanan natin, siya pa rin po nagpapatawad ngayon. Na siya pong nagpagaling noon, siya pa rin po nagpapagaling ngayon. Kailangan pong i-remind lang natin yung mga sarili natin sa katotohanan that He will not stop being good. Sagad na yan? Walang kasama yan na iba number? Sabi po dito, Jesus forgives and heals a paralyzed man. Basahin ko lang na mabilis. Matthew 9:1-8. Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his town. Some men brought him a paralyzed man. Yung pong paralyzed man, hindi po yung nakakatayo. Hindi po yung nakakaupo. Sa ibang salin po nito, sa ibang angle niya, hindi ko alam what part of the gospel it is. Pero makikita niyo po, ito po yung F4. Ito po yung merong may kaibigan na yung apat po, dinala po yung mat ng kanilang kaibigan na paralyzed, then binutasan yung bubong, and then binaba po doon yung kanilang kaibigan, and then pinagaling po ng Panginoon. So when Jesus saw their faith, He said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." Check po natin to. "Take heart, son, your sins are forgiven." At some of the teachers of the law said to themselves, "This fellow is blaspheming." Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has already on earth to forgive sin." So He said to the paralyzed man, "Get up, take up your mat and go home." Then the man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to a man. So ito po yung pinaka-perfect example that God forgives and heals at the same time. Isipin nyo, ano pong kailangan ng tao? Paralyzed eh. Ano pong kailangan niya? Healing. Pero ano pong binigay una sa kanya ng Panginoon? Your sins are forgiven. Son, your sins are forgiven. Kasi po, magkasama po yan. Hindi po magkahiwalay po yung bagay po na yan. Ngayon yung pong tanong dyan, kasi sabi ng Panginoon, tinanong niya,
But I want you to know, the Son of Man did it. Yung sa verse 5, which is easier to say, ang sabi po dyan, your sins are forgiven, or to say, get up and walk. Ano pong mas madali ngayon? Sa era po natin, sa generation po natin, ano pong mas madali? Magpatawad o magpagaling na may sakit? Yung iba, di pa nagpapatawad eh. Ano pong mas madali? Magpatawad o magpagaling ng may sakit? Alam niyo po, in this generation that we have, knowing who Jesus is, experience His love for us, kailangan po parehong madali yan. Pastor, wala pa akong pinagaling eh. Baka di mo pa pinag-pray. We have that power in us. We have that same authority in us. We have Jesus in us. So dapat po yung forgiveness and even yung healing, maging madali po sa atin kasi hindi naman natin work yan. Work po ng Lord sa atin yan. Ang tanong, mananampalataya po ba tayo? Ang tanong, magtitiwala po ba tayo? And meron po kami, ginagawa po namin noon to, lalo na nung uso po yung evangelism. Sa mga campuses, yung mga ilang school, meron po silang mga evangelism na ginagawa. For example, meron pong nangihingi ng prayer request. Huwag nyo na pong itanong yung tinanggap mo na ba si Jesus. Hindi, pag-pray mo agad ng healing. Pag-pray mo ng healing, kapag gumaling yan, tatanggapin ni Jesus agad yan. Are you there? Kasi meron pong custom dati na, kapatid, pwede mo ba akong pag-pray kasi meron ako sakit. O kaya yung anak ko meron sakit. Sige po. Pero kailangan po tanggapin niyo muna si Jesus. Kala mo totoo eh, no? Kala mo tama eh. Pero alam niyo ba kung ano yung tamang pamamaraan? Kailangan pag-pray po natin yung tao. Pag nagkaroon ng kagalingan, mabilis na lang po natin silang masisharean about kay Jesus. Kasi bakit? Signs, wonders, and miracles were called signs. Ano po yung, para saan po yung sign? Para ituro yung direction. Gusto nyo tumayo ulit? Para ituro yung direction. Kaninong direction po? Para pag nangyari po yan, they will glorify God as well. Kaya po dapat maging natural sa atin. Pastor, bata pa tayo eh. Hindi, kayo lang kasi 30 na ako. Pero wala pong bata-bata sa kapangyarihan ng Diyos. Even at your young age, hindi ko alam kung sino yung pinakabata dito. Possible, merong 8, 9, isip bata. 8, 9? Hindi ko alam. Pero sa kabataan po ninyo, kapag sinabi ng Panginoon, when you receive Jesus as your Lord and Savior, you need to lay hands on the sick and they will recover. Gagaling po sila. Kaya nga, next time, kapag meron pong may sakit sa bahay po ninyo, ipag-pray po ninyo. Lay hands po ninyo. Amen? And then, pumunta kayo ng Wednesday, mag-testimony kayo kasi pinagaling sila ng Panginoon. Amen po ba? Are you there? So, tanggalin na po natin yung tanggapin mo muna si Jesus bago mo siya pag-pray. Pag-pray mo na bago niya tanggapin si Jesus. Okay po ba yun? Maging matapang po tayo sa pananalangin. At kailangan po natin, tingnan po natin yung Acts 38. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing. Di na nakikinig yung iba eh, no? And healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Wala pong pinapalagpas ng Diyos dyan sa lahat ng nananampalataya na gustong lumapit sa Kanya, na magpagaling po sa Kanya, pinapagaling po ng Panginoon yan. Jesus heals a man with leprosy. Bilisan lang po natin. Ang sabi po sa Matthew 8:1-3, kasama po dyan yung Mark 1:40-44 and Luke 5:12-14. When Jesus came down from the mountainside, large crowd followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Ito po yung tanong ng Panginoon. Sa ibang salin po, ito po yung tanong ng Panginoon. If I am willing, tinatanong mo kung willing ako. Yes, I am willing. Oo, willing po yung Panginoon. Ang sabi dito, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately he was cleansed with his leprosy. Alam nyo po, even up until now, he is still willing. Willing pa rin pong magpagaling ang Panginoon ngayong oras po na to. So, sa Mark, ganyan din po, yung pong, then the woman knowing what had happened to her, ito po yung bleeding woman, came and fell at his feet, trembling and with fear, and told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.
Kanina, habang nagbabasa ako, mabilis lang, sorry. Pwedeng pagtaas mo ko ulit mamaya. Ayan, mabilis lang. Sabi ko, kasi pare-parehong healing to eh. Bibilisan ko lang. Pero something caught my attention habang binabasa ko to kanina. Kasi kilala po natin tong kwento na to as the bleeding woman. Okay, na dinudugo po siya for 12 years. Pero alam niyo po, ang sabi niya dito, he said to her, "Daughter, your faith has healed you." Sa ibang salin, your faith has saved you. Pakita po natin sa YLT, Young Literal Translation. Daughter, thy faith had saved thee. So pinapakita na pareho lang yung healing at saka yung salvation. Pero, isa po sa nag-caught ng attention ko is this. Ang una pong binanggit ni Jesus sa kanya is when he called her daughter. Hindi po tinignan ni Jesus yung sakit. Ang nakita po niya yung identity ng anak niya. Bakit ko po sinasabi to? Sometimes us, we are looking sa situation po natin and we are basing our identity sa mga bagay na yun. Pero alam nyo, sobrang sweet lang po ni Jesus. Kilala po natin yung bleeding woman as bleeding woman. Pero anong pong tinawag ni Jesus sa kanya? Daughter. Yun po yung identity na gustong maano po sa atin ng Panginoon, that even up until today, sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, we are the sons and daughters. Tayo po yung mga anak ng atin pong Panginoon. At gusto ko lang din pong ipakita, yung word healed and is saved po siya sa Young's Literal Translation. Ang sinasabi ko lang po dito, pareho po yan na ginamit po siya sa ibang translation. So pareho po yung healing at saka po yung save. Sa Mark 10:51-52, what do you want me to do for you? Jesus asked the blind man, si Bartimaeus po to, Rabbi, I want to see. Go go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. So ganyan din po yung pagkakagamit sa Young Literal Translation din po. Healed is saved in Young Literal Translation. Bakit po? Yan po yung will pareho ng Panginoon sa buhay po natin. Matthew 8:16, when evening came, many who were demon-possessed were brought to him. He drove out the spirits with a word and healed all the sick. Lahat po ng may sakit, pinagaling po ng Panginoon. Matthew 14, and when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. So, nagkaroon po ng kagalingan. Binabasa ko lang po sila. And nevertheless, sabi po ng Acts, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number as a result. People brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadows might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the town around them, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Pinapakita lang po nito. Ang sabi po dyan, no, pati po yung anino ni Pedro. Okay, madaanan lamang yung anino ni Pedro, yung mga may sakit, gumagaling po sila. Bakit? Not because of Peter, but because of Jesus. Dahil po sa Kristo, sa Panginoon, na meron po tayo ngayon. And isn't it amazing that we have the same power? Hindi po ba amazing na tayong lahat pwede po nating i-exercise yung power na yon? Yung problema lang, bakit hindi po nagiging buhay sa atin? Hindi kasi natin siya pinapamuhay. And sometimes, hindi po tayo naniniwala na kaya pong gawin ng Panginoon yan. Sa Mark 16:15, ang sabi doon, to those who believe, you will drive out demons. You will heal all the sick. You will lay hands on them and they shall recover. Lahat, pwede kang uminom, ang sabi doon ng mga lason, and then hindi ka mamamatay kasi bakit? Naniniwala ka eh. Pero bakit yung iba kaya nila, tayo hindi? Actually, yung mga Kristiyano po, lalo na sa Africa, yung mga kaibigan po na, grabe po yung mga battles po na meron sila dyan eh. Meron po dyan yung mga voodoo, meron po dyan yung mga literal na shape-shifting sa harapan nila, mga witchcraft, pero nalalabanan po nila na pagtatagumpayan nila. You know why? They have the same Jesus as we have. Ang tanong lang, pakitanong po sa katabi mo, hanggang saan ka kayang maniwala? Hindi ko alam kung tama yung tanong. Basta maniwala ka na lang. Sabihin mo, maniwala ka na lang. Ang sabi po dito, Mark 16, there was an instance in the Bible that Jesus healed a few sick people despite of their lack of faith. Truly, it's God's will to heal people. Mark 6:5-6, he could not do any miracles there except lay hands
lay His hands on a few sick people and healed them. He was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from village to village. Basahin ko na din po yung Matthew 13:58. And He did not do many miracles there because of their lack of faith. Imagine, yung pong sa Mark kanina, yung pong binasa natin a while ago, yung bago po nito, yung pong Mark 6, konti lang yung nananampalataya sa Kanya. Konti lang yung merong faith, but still pinagaling po ng Panginoon. Pero imagine kung tayong lahat dito. Marami po ba tayo ngayon? Marami-rami naman. Kumpara sa marami naman po tayo. Praise God, we are here. Marami po tayo. Pero imagine, ay meron kanta dyan no? Can you imagine? Kakalingwang king. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord, burik yung kanta, Marimla kasi Ang ibig ko pong sabihin, kung konti yung nananampalataya doon, ngayon iba na, kasi ngayon maniniwala po tayo lahat. Ngayon mananampalataya po tayo lahat. And imagine yung pwede po natin gawin. Ipapasok ko lang ulit sa campus. Imagine po yung pwede po natin gawin na hindi lang iilan yung schools na nandyan. Na next week, next month, masasali na dyan yung Angeles Elementary School. Masasali na dyan yung RCC. Masasali na dyan yung FG. Sino yung mga taga-FG? Taas ng kamay. Uy, taas ng kay Jacob, Maliban kay Jacob, sino pa? Wala na taga-FG dito? RL. Ayan, RL. Meron akong narinig na RL. Wala, no? So marami pa tayong trabaho. Marami pa tayong gagawin. Imagine your faith kung ipapasok mo yan sa campus mo and then magkakaroon ng campus revival. Because of your faith. Imagine kung ano po yung mangyayari sa mga campuses natin dito sa Pampanga. Yung goal po natin, hindi lang po sa Angeles, kundi sa buong Pampanga. Magkakaroon po ng campus sumpukan. I pray. Hindi ako magsasana because I know, I pray. At alam ko, mangyayari po yan in Jesus' name. Mangyayari po yan in Jesus' name. When you pray for healing, stop asking, Lord, is it your will? Lord, will mo ba na gumaling ako? Lord, gusto mo ba na gumaling ako? Ang sabi diyan, start thanking God that healing was already provided for us at that cross. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Marami pa rin kasi nagdududa. Na talaga bang, kasi meron pong katuruan na will ng Lord yung may sakit ka. Sino nagsabi? Marami, sa mga nasa online, makinig kayo. Kung will po ni Lord na meron kayong sakit, sa mga nasa online, wala dito. Huwag na kayong magpa-doktor. Di ba? Bakit ka mag-go against sa will ng Lord? Kung will ng Lord yung may sakit ka, ano pong will ng Lord? Healing para sa'yo. Kaya kung sino ka man, pinagaling ka na ng Panginoon. Gusto ko lang i-declare yun. Parang ganda na. Hindi na kailangan itanong kung papagalingin ka ba ng Diyos because He wants to heal you. He wants to heal us. Once again, kasama po dito yung physically, kasama dyan yung mentally, emotionally, spiritually, kasama po lahat dyan. Pinagaling na po tayo lahat ng Panginoon. God is faithful to heal because last but not the least, mabilis lang to. Because healing is for us today. Para sa atin pa rin ang kagalingan ngayong araw po na to. Pang-araw-araw po natin. Jesus remains the same. Hindi po yan magbabago. Yung panahon nagbabago. Kanina nga, after yung depth, kala ko walang pasok Kasi umuulan, titigil, uulan. Tapos kaninang papunta kami, ang lakas ng ulan. Sabi ko, Lord, marami dumating na kabataan. Praise God, marami kayo. Nandito ngayon. Pero paiba-iba yung season Tapos yan, pangilang araw lang, ang init na. Kapag nag-declare ng walang pasok, ang init na. Kasi gusto natin yan kasi wala na tayong malinis na damit. Kasi gusto natin yan kasi makakalibot tayo. Pero ang sinasabi ko lang, kung yung season pabago-bago, ang Panginoon hindi. Mananatili siyang tapat na nagpapagaling sa atin. He will remain the same. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya magbabago.
Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. Kasi po kapag nagbago na, kapag nag-change na po yung Panginoon natin, kapag hindi na naging consistent yung Panginoon natin, hindi na po siya Diyos. Pero gusto pong sabihin ng Panginoon sa atin, hindi po siya nagbabago. Kaya nga sabi din po sa James 1:17, everything good, pakisabi, everything good comes from God. Tanong ko lang, yung bang sickness, good ba yan? So, hindi yan galing sa Diyos. Yung bang depression, good ba yan? Hindi yan galing sa Diyos. Yung anxiety, good ba yan? Alam naman natin nar. Alam naman natin na hindi po good yan. So, hindi po yan galing sa Diyos. Then, let us not entertain it. Huwag po nating tanggapin sa buhay natin. Ang sabi dito, every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same. Lagi po yang pareho. Hindi po yan nagbabago. Hindi, alam nyo, paulit-ulit pong pasalamat tayo, hindi mudi yung Panginoon. Pasalamat po tayo, hindi mo kaugali yung Panginoon. Imagine mo to. Kung kaugali natin ng Panginoon, pag bad trip ka, paano na? Nakakainis ka, hindi ka nag-pray kanina. Gets nyo yung point? Pero praise God, hindi po nagbabago ang Diyos. Na siyang Diyos na mapagmahal na noon. Siya pong Diyos na nagmamahal sa atin ngayon. Pareho po siya, hindi po siya nagbabago. The Jesus who healed before is the same Jesus who heals today. He does not change. His compassion hasn't changed. His power hasn't changed. Hindi po nagbago yung kapangyarihan niya. Yung identity po ng Panginoon, hindi nagbabago. Kaya hanggang ngayon, papagalingin po tayo ng Diyos. Nag-review po tayo, God is faithful to heal. Healing was paid for by Jesus. Healing is the will of God, and healing is for us today. Last verse po. Dear friends, I hope all is well. Pakisabi po, all is well. Ano po yung sinasabing all is well dyan? Spirit, soul, and body with you, and that you are as healthy in the body as you are strong in the spirit. Sabi po dyan, nawa, gusto rin po ng Panginoon na healthy po yung katawan natin. Pakisabi sa katabi mo, magpaka-healthy ka na. Matuto na kayo sa pagkakamali ko. Kailangan maging healthy na po kayo. Kailangan maging healthy na tayong lahat para marami pa tayong mawin ng mga kaluluwa. Ang sabi diyan, as you are strong in the Spirit. Listen to this. God's will is not partial. Hindi po yan, two gives. He did not just die to save our spirit. He came to make us whole. Spirit, soul, and body. Kaya nga yung pong pinakalas, salvation is total. Jesus paid for our spirit, soul, and body on that cross. Ngayon, while studying, okay, kahapon, pinag-aaralan po namin to, meron lang urge, okay, meron lang panawagan, lalo na po sa atin ngayon. And gusto kong maging honest po ang bawat isa. Sa circle of influences po natin, sa school, sa bahay, sa workplaces, or kung saan man tayo naroroon. Gusto ko pong itanong kung gusto nyong magkaroon ng kagalingan dyan. Amen? Pero, mas maganda, bago po natin ilabas yan, mangyari muna sa mga buhay po natin. Okay, gusto ko lang pong magtanong, sino sa inyo yung, pwede pumikit muna mabilis? Pikit lang na mabilis. Okay. Sige, tayo na tayo. Habang nakapikit.